Ngayon, nasisiguro ko na unti-unti ka nang nahuhulog sa patibong ko. Pasasaan ba't iiwan mo rin ang boring mong asawa at ang anak mong... Ay, sa akin ka magiging masaya. Sa akin lang, Sandro. Ay, ang daming kadramahan. Subukan mong tumayo para kunin ang mga hinihingi ko kung ayaw mo pugutan kita. Isilid sa sakot, itapon sa ilog. Bilis! Ayaw na ayaw ko pa naman sa lahat ay ang pinaghihintay ako ng matagal. Sinungaling ka! Hindi ka na nahiya sa mga lumalabas din sa bibig mo. Anong alam mo sa pagmamahal, ha? Isa kang taksil na asawa na mas piniling ibahay ang kabit kesa protektahan ng sariling anak at asawa. Umalis ka na! Naririnig mo ko? Aalis ka o pupugutan kita! Anong gagawin mo? Ipapalaglag mo ang bata? Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ako makakapayag. Tiana, nahihirapan ako makahinga. Tulungan mo ako. Buti pa, lumayo-layo ka sa akin. Pinapainit mo lang ang ulo ko. Hay, magkukwento ka lang, puro kapalpakan naman. Di bale, ang importante ay nahuli ka. Si Sandro, wala namang magagawa yon. Siguradong hindi na siya aabutin ng liwanag sa tindi ng sakit na dumapo sa kanya. Taon 2010. Si Quijor, pasado 6:00 ng gabi, bitbit ni Lolo Berto ang kanyang mga pinamili sa palengke. Nayayamot niyang inilapag yon sa kanilang lababo. Hindi ako pwede magkamali sa nakita ko. Sigurado akong si Sandro yon. Pero sino yung babaeng angkas niya sa motor? Imposible naman na si Adela yon. Yung suot ay mas maiksi pa sa pasensya ng asawa ko. At yung buhok naman ay kasing haba ng... Teka, nasaan pa si Linda? Abat, mukhang abala na naman sa pambabarang ang misis ko, ah. Maigi pa istorbuhin ko. Mahal! Mahal! Hindi ka pa matapos dyan. Halika't may kukwento ako sa'yo. Nang mga oras na yun, paulit-ulit namang binibigkas ni Lola Linda ang mga kahindik-hindik na salita habang hawak ang kandila at pinapatakan ang isang damit at manika na nakalatag sa kanyang altar kung saan niya isinasagawa ang pambabarang. Matagal niya na yung ginagawa. Mula pa sa kanyang mga kanununuan ang kaalaman niya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Pili lamang ang tinatanggap niya kapag may lumalapit sa kanya na may kailangang barangin. Ang madalas niyang binibiktima ay ang mga tao na naninira ng pamilya, mga kumakabit sa may asawa, mapababae man o lalaki. Hindi siya nagdadalawang isip na patawan yon ng kaparusahan. Biktima rin kasi ang kanyang ina nung nabubuhay pa ng pangangaliwa ng kanyang ama, kaya dinala niya ang galit at hirap na pinagdaanan niya, pati na rin ng kanyang mga kapatid. Malaki naman ang kanyang pasasalamat na nakahanap siya ng matinong asawa na ni minsan ay hindi man lamang nagloko, hanggang sa nagsipag-asawa na ang dalawa nilang anak na sina Linda at Danilo. Mahal! Mahal! Hoy! Abat ayaw akong pansinin, ha? Bilisan mo't may chichika ako sa'yo. Ano ba yon? Kanina ka pa ngawa na ngawa dyan. Napakaingay mo. Hindi ako matapos-tapos. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong iniistorbo kapag meron akong isinasagawang ritual. Tusukin kita ng karayong makita mo. Ikaw ang tusukin ko dyan, eh. Leche! Ano ba yung kikwento mo? Bago ba yan o kalokohan lamang? Sige, tapusin mo na nga muna yan. Magluluto na nga lang muna ako ng hapunan at mukhang aabutin ka na naman ng 8:00 ng gabi dyan. Aray ko. Buwisit na to. Pinatat lamang ako sa chismis. Aray, bakit ka ba nang babato? Pagkatapos mo kong istorbohin, malamang sa malamang ay matatagalan talaga ako. At kailangan ko na naman magsimula sa umpisa. Humanda ka talaga sa akin mamaya. Ikaw ang humanda sa akin, kala mo? Bala ka nga dyan. Kapag inaway mo ko ay hindi ka makakatikim ng sariwang chismis. Ay siya, huwag ka na magalit. Hindi na kita istorbohin. Maigi pa ipakisga muna at para naman ganahan ako magluto.
Ay, nako, magluto ka na doon at kapag ako hindi nakapagtimpi, ikaw ang babarangin ko. Naku po, Diyos ko. Sige na. Napakamot ulo na lamang si Lolo Berto, sabay tumalikod. Makalipas ang halos mahigit 1 oras ay pawis na lumabas si Lola Linda sa kanyang silid at tumungo sa kusina sabay umupo sa harap ng hapagkainan. Tiningnan lamang yon ni Lolo Berto, sabay naghain na dahil nasisiguro niyang nagugutom at mainit pa rin ang ulo ng kanyang misis. Ano? Bakit hindi ka nagsasalita? Ano yung gusto mong ikwento kanina, ha? Maya-maya na. Kumain na muna tayo. Kita mo na, kanina hindi ka makapaghintay. Ngayon naman nagtatanong ako, may nalalaman ka pang mamaya-mamaya na. Ano ba yon? Sabihin mo na kung ayaw mong... Uminom ka na ba ng gamot mo? Abay mukhang inaatake ka na naman ng alta presyon. Si Sandro, nakita ko kanina sa bayan. Nakasuot ng uniforme at may angkas na babae sa motor. Sexy, maputi at napakatangkad. Mahaba rin ang buhok. Ewan ko ba pero ibang kutob ko. Sa tindi ng pagkakakapit sa likod niya may pahuhu ka pa dyan. Nang bababae si Sandro? Niloloko niya ang anak natin? Yung ba ang pinupunto mo? Yun na nga. Alam kaya ito ni Adela? Yan na nga ba ang sinasabi ko sa kanya? Matigas ang ulo niya Nung palamang na nanliligaw yan sa anak natin talagang tutol na ako. Hindi na bago sa mga pulis ang babaero. Isa pa, mula sa tatay at mga tiyuhin ni Sandro. Abay, ginagawa nilang bisyo ang pambababae, kaya hindi ako magtataka dyan sa kwento mo. Nako, wag lamang siyang uuwi dito at iiyak-iyak dahil mapapagalitan ko lamang siya. At yang si Sandro, baka naman siya ng sunod na barangin ko. Nako, wag ko lamang talagang malaman na napapabayaan niya mag-ina niya at malilintikan siya sa akin. Pambihira ka naman. Pati ba naman manugang natin ay babarangin mo na rin? Hayaan mo, tsitsyempo ako. Kakausapin ko na lamang siya. Baka naman kaibigan niya lamang yun o nagmabuting loob lang na ihatid yung babae. Sige, lokohin mong lelang mong panot ka. Maigi pa ngang hanggat maaga kausapin mo na siya. Kesa naman ako mismo makakita at kumastigo sa kanya. Yung anak mo nga pala, puntahan mo at sabihan mo rin na huwag tutulog-tulog at bantayan ang asawa niya. Wag naman sana. Hirap na nga siya sa pag-aalaga sa apo natin dahil sa kondisyon ni Jairo dadagdag pa yung lalaking yon. Aba, hindi pwede sa akin yon. Wag ko lamang talagang mapapatunayan at ako'y duda na rin sa mag-asawang yan. Ramdam ko naman na may mga bagay na hindi sinasabi sa atin si Adela. Malamang sinasarili niya lang ang problema o kung ano bang pinagdadaanan niya dahil natatakot na makarating sa'yo at alam niya kung ano mangyayari. Bakit? Kung sa pambabarang magtitinuyang asawa niya, kung sakali man hindi ako magdadalawang isip na patikimin yan si Sandro. Ang kapal na mukha niya magloko. Maganda yung anak natin, masipag at responsable, tapos lolokohin niya lang. Ipagpapalit niya sa mga pakalat-kalat na haliparot dyan. Sige, tama na. Kumalma ka na. Hindi pa naman tayo sigurado. Kumain na muna tayo at lalamig ang sabaw. Sa panahon ngayon, mahirap talagang iwasan ng tukso, lalo na kapag gwapo. Kaliwat kanan alam mo na, at kadalasan sa mga babae ngayon, sila pa lumalapit at ibinibida ang kanilang sarili. Yun na nga ang nakakasama ng loob Hindi naman gwapo yung manugang mo, tapos nagagawa pa magloko. Nako, umanda talaga sa akin ang lalaking yan. Basta, hayaan muna natin silang ayusin kung sakali mang may pinagdadaanan sila ngayon. May sarili ng pamilya ang anak natin, kaya parte na ng responsibilidad niya ang ayusin ang gusot nilang mag-asawa. Bakit? Kahit na may kanya-kanya na silang pamilya responsibilidad pa rin natin na protektahan sila. Lalo na yan si Adela, na lahat na lamang ay tinitiis. Ni minsan, hindi ko narinig yan na nagreklamo. Samantala, palakad-lakad naman si Adela habang mayat-maya ang tingin sa orasan. Nakatulog na rin ang kanilang anak na si Jairo sa paghihintay sa kanyang ama.
Malamig na rin ang niluto niyang pagkain. Yun kasi ang 10 anibersaryo ng kanilang kasal, kaya naman nais niyang isurpresa ang kanyang asawa. Nagluto siya ng mga paborito nitong ulam. Gusto niyang isipin na madalas ginagabi ang kanyang asawa dahil sa trabaho lamang nito. Ngunit kapag naiisip niya kung paano unti-unting nanlalamig sa kanya si Sandro, hindi mawala na siya ay kutuban na ito ay nambababae. Agad naman siyang napalingon sa may bintana nang marinig ang tunog ng motor ng kanyang asawa. Agad niyang binuksan ang pinto at hinintay na lamang na pumasok si Sandro. "Oh, ma, bakit gising ka pa? Anong oras na? Dapat nagpahinga ka na. Alam mo naman na paiba-iba ang oras ng uwi ko, di ba?" Hinintay kita. Bakit parang sunod-sunod naman yata na palagi kang ginagabi ng uwi? Kung hindi ka nakikipag-inuman at halos ubusin mo na lahat ng oras mo sa trabaho, ni hindi ka man lamang naglalaan ng oras para sa amin ng anak mo. Adela naman, ano na namang kadramahan yan? Magreklamo ka kung hindi ako magtatrabaho at pinababayaan ko kayo. Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Hindi dahil na ibibigay mo ang pinansyal na pangangailangan naming mag-ina, nagagampanan mo na ang pagiging asawa at ama mo sa amin. Akala mo ba hindi ko napapansin kung gaano kalayo ang loob mo sa amin? Ni hindi ka na namin nararamdaman. Hindi ko maintindihan kung anong mali, kung ano ang problema. Kasi hindi mo naman ako kinakausap. Hindi ka na namin maramdaman sa bahay na ito, Sandro. Ni hindi mo man lamang naaalala na anniversary natin ngayon. Sorry na. Huwag ka mag-alala, babawi ako sa inyo ng anak natin. Happy anniversary. Huwag ka na magalit. Ewan ko sa'yo. Alam mo ba na nakatulog na lamang si Jairo sa kahihintay sa'yo? Kahit hindi na sa'kin, kahit para sa anak mo na lang sana. Alam mo naman ang kondisyon niya. At hindi naman sapat na ako lang ang nagpaparamdam sa kanya ng labis na pagmamahal. Kailangan ka rin niya, Sandro. Sinusubukan ko naman. Hindi madali para sa akin na makita siya sa ganyang sitwasyon. Paano siya lalaki na normal? Anong klaseng buhay ang naghihintay sa kanya? Paano ko sasabihin sa mga katrabaho ko na ikinahihiya mo ang anak natin? Special siya. Wala siyang nakakahawang sakit para itrato siya ng ganyan. Ikaw ang tatay niya at dapat ikaw to nagbibigay ng lakas at suporta sa kanya. Pero anong ginagawa mo? Siya patong nanlilimos ng atensyon sa sarili niyang ama. Hindi mo ako naiintindihan. Pwede ba wag na muna natin pag-usapan to? Basta babawi na lang ako sa inyo. Mamasyal kayo. Bilhin mo kung anong laruan o gamit ang gusto niya. Ikaw din. Hindi ko lang talaga kayo pwedeng samahan dahil marami kaming inaasikasong kaso ngayon eh. Matulog na tayo at pagod na ako. Hindi ka kakain? Kumain na ako kanina. At dumiretso na ang lalaki sa higaan. Isinalin na lamang ni Adela ang mga inihain niya sa Tupperware at inilagay yon sa refrigerator. Hindi niya namamalayan na patuloy sa pagtulo ang kanyang luha habang inililigpit ang mga yon. Napaupo pa yun sa isang upuan at ibinuhos ang halo-halo niyang emosyon. Matapos pakalmahin ang sarili ay pumasok muna siya sa kwarto ng kanilang anak at hinagkan yon bago siya tumungo sa kanilang kwarto ng kanyang asawa. Pagpasok niya ay tulog na si Sandro at panay ang ilaw ng nakasilent nitong cellphone. Mayroong nag-uudyok kay Adela na kunin ang cellphone sa tagiliran ng kanyang asawa, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niya na sa oras na malaman niya na may babae ang kanyang asawa, ay tuluyan ng masisira ang kanilang pamilya. Bagay na kanyang ikinakatakot, lalo na't mahal na mahal niya si Sandro at ayaw niya ring lumaki si Jairo na walang ama. Kinaumagahan, nagising si Adela na nakalapag sa may maliit na mesa ang pera para sa pamamasyal at pagsa-shopping nila ni Jairo.
Nagmamadali siyang bumangon para asikasuhin ang asawa, ngunit papaalis na yon nung mga oras na yon. Ang aga na naman yata ng pasok mo ngayon. May iba ka bang lakad? Daddy, alis ka po ulit. Play muna tayo, please. Sa susunod na lang. Nagmamadali ako, anak ha? Mommy, I want to play with Daddy. I want to play. Patahimikin mo nga yung anak mo. Alis na ako. Marami akong kailangang asikasuhin. Sige, mag-iingat ka. Anak, stop crying na. Mag-work lang si Daddy. Gusto mo ng new toy, anak, di ba? Gusto mo bang pumunta tayo sa mall at kakain tayo sa favorite restaurant mo kasama si Mommy muna? Okay? Why always you, Mommy? Bakit yung classmates ko lagi silang hatid sa school daddy nila? Sabi nila, they always play with their dad. Bakit si Daddy ayaw? Anak, sorry ha. Daddy loves you so much, kaya lang wala siyang time sa ngayon. Pero pasasaan ba't magkakaroon din siya ng time for us, okay? I love you, anak. Mahal na mahal ka ni Mommy. I'm always here for you, okay? I love you always, Mommy. Samantala, bago pumasok sa trabaho ay dinaanan ni Sandro si Tiana para dalhan ng request nitong almusal. Thank you, babe. Buti naman at pinigbigyan mo ang request ko. Kumusta? Okay lang naman, babe. Siyempre, kailangan muna kita makita bago ako pumasok sa trabaho. Masyado na akong stressed sa bahay Ang daming kadramahan. Ikaw na lang ang dahilan kung bakit gumaganang pakiramdam ko. Bakit ba naman kasi nagtsatsaga ka pa sa mag-ina mo? Pwede namang tayong bumuo ng masayang pamilya. Kaya kitang bigyan ng normal na anak. Yung may pagmamalaki mo sa lahat. Ay, kung pwede nga lang sana Kaya lang, malabong mangyari yan, babe. Pwede ako matanggal sa serbisyo. Oo na, naiintindihan ko na. O siya, aalis na ako. Mag-almusal ka na, ha? Dadaan ako dito mamaya. I love you. Bye, babe. Ingat ka, ha? Pasasan ba't masasolo din kita, Sandro? Nakangisi pa yon na kumaway sa lalaki na noon ay papaalis na sakay ng kanyang motor. Buong maghapon namang nag-iisip si Sandro sa dagay ng kanyang pamilya at nakakaramdam siya ng konsensya. Ngunit may parte sa isip niya na hindi niya matanggap ang kondisyon ni Jairo at mas palagay na ang loob niya kay Tiana dahil napupunuan nito ang pangangailangan niya bilang isang lalaki. Kailangan kong masiguro na hindi siya makakahalata sa pakikipagrelasyon ko sa iba. Baka lalo lamang gumulo ang sitwasyon. Susurpresahin ko sila mamaya. Uuwi ako na maaga. Matapos ang oras ng trabaho ay tinawagan nun si Tiana para ipaalam na hindi muna niya mapupuntahan yun. Nakakainis. May nalalaman pa siyang gimmick para mauto ang asawa niya. Ay, umanda ka sa akin mamaya. Alam ko namang hindi mo ako matitiis Samantala, dumaan si Sandro sa isang flower shop at bumili ng bulaklak para sa kanyang asawa. Pagkatapos ay bumili rin siya ng cake para sa kanilang wedding anniversary. Sigurado ko na matutuwa si Adela. Nang makarating sa bahay ay wala pa roon ang mag-ina. Tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabing nasa bahay na siya. Nagmadali namang umuwi ang mag-ina at masayang-masaya si Jairo dahil masisiguro niyang makakapaglaro sila ng kanyang ama. Nang makarating sa bahay, tumakbo agad ang bata papasok sa loob. Daddy, nandito na po kami. Wow! Flowers at cake. For Mommy yan? Mommy, surprise ka ni Daddy, Happy anniversary, Ma. I love you. Mahal ko kayo ng anak natin. Thank you, Pa. Pasensya na sa mga nasabi ko, ha. Akala ko kasi nakalimutan mo na talaga kami ng anak mo, Namimiss ka lang naman namin. Pasensya na, pero sinisiguro ko naman sa iyo na trabaho lang ang karibal niyo sa akin. Stressed na stressed lang din ako sa trabaho nitong nakaraan.
Agad namang napawi ang paghihinala ni Adela dahil sa ginawang yon ni Sandro. Masayang masaya pa siya na pinagmamasdan ang mag-ama niya sa paglalaro at naghaharutan pa ang mga yon. Kung pwede lang pigilan ang oras kapag magkakasama tayo at ganito kasaya, ginawa ko na. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, habang nakahiga ang mag-asawa at mahigpit na magkayakap. Namiss kita pa. Mabuti naman at nabigyan mo rin ako ng oras. Akala ko kasi talagang may iba ka ng... Parang kanina pa may tawag ng tawag sa cellphone mo. Sagutin mo kaya, baka mamaya emergency yan. Ay, sandali lang. Sasagutin ko na nga lang muna at... Ay, storbong to. Okay lang yan. Sabi mo nga parte ng trabaho, kaya bawal magreklamo. Matapos damputin ang cellphone ay lumabas na yon sa kanilang kwarto. Dahilan para makaramdam na naman ng selos at kakaibang kutob si Adela. Bakit naman kailangan niya pang lumabas para sagutin lang ang tawag na yon? Ay, Adela, ano ka ba? Huwag ka na nga mag-isip ng kung ano-ano. Napapraning ka na naman eh. Ay. Samantala, habang nasa sala, kausap naman ni Sandro sa cellphone si Tiana. Ano ka ba naman? Bakit ba ngayon mo pa talaga naisipang tumawag? Di ba sabi ko naman sa'yo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi naman sana ako tatawag, kaya lang... Sobrang sama ng pakiramdam ko eh. Ang sakit ng tiyan ko at nanghihina ako. Kanina pa kasi ako suka ng suka. Ano? Sandali. Ano ba kasing kinain mo? Wala ka bang ibang pwedeng tawagan o mahihinga ng tulong dyan? Wala. Puntahan mo naman ako ngayon, oh, please. Hindi ko na kasi talaga kaya. Sige na, pupuntahan na kita agad dyan. Ay, ano bang sasabihin ko kay Adela? Bahala na nga. Nang pumasok sa kwarto ay agad na nagbihis ng uniforme si Sandro. Oh, bakit? May emergency sa trabaho? Oo, may biglaang operasyon. Kailangan daw ng backup. Pasensya na, ma. Babawi na lang ulit ako sa susunod. O siya, sige. Mag-iingat ka, ha? Mahal na mahal ka namin ng anak mo. Mahal ko rin kayo, ma. Hinatid pa ni Adela ang kanyang asawa sa labas at pinagbuksan ng gate. Mabilis namang pinaarangkada ni Sandro ang kanyang motor. Matapos ang 30 minuto ay nakarating na yon sa apartment ni Tiana. Agad yung kumatok at dali-dali namang pinagbuksan ng babae. Napalunuklaway na lamang si Sandro nang makita ang manipis na kasuotan ni Tiana. Kitang-kita ang hubog ng katawan nito na sinabayan pa ng mapang-akit na tingin at ngiti. Pambihira. Akala ko naman kung napaano ka na, ikaw talaga. Na-surprise ka ba? Bagay ba sa akin ang suot ko? Hindi mo ba naalala? Ikaw ang bumili nito. Bagay na bagay. Kaya humanda ka sa akin ngayon. Wag! Ano pa? Nakikiliti ako! Makalipas ang 1 buwan, tuluyan ng nagdalang tao si Tiana. Halos mabaliw na rin si Sandro dahil lalo lamang siyang napapamahal sa kanyang kabit. Kaya naman, ginamit yun ng babae para mapasunod si Sandro sa gusto niyang mangyari. Hindi ako makakapayag na pabayaan mo kami ng anak mo. Kung ayaw mong ipalaglag ko to, alagaan mo kami. Gumawa ka ng paraan. Wala akong pakialam kung paano, basta ang gusto ko, dito ka uuwi sa akin hanggang sa makapanganak ako. Ay, oo na. Huwag ka na magalit. Na-stress ka lang eh. Ako nang bahalang dumiskarte. Huwag ka mag-alala. Hinding-hindi ko kayo pababayaan ng anak natin. Mahal na mahal ko kayo. Oh, I love you too, babe. Thank you. Ngayon, nasisiguro ko na unti-unti ka nang nahuhulog sa patibong ko. Pasasaan ba't iiwanan mo rin ang boring mong asawa at ang anak mong... Ay, sa akin ka magiging masaya. Sa akin lang, Sandro.
Bandang 2:00 na ng umaga nakauwi si Sandro sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang asawa na tulog sa kanilang sofa. Magising, nandito na ako. Bakit naman dito ka natulog sa sofa? Hinihintay kasi kita eh. Madaling araw na. Kumain ka na ba? Oo naman, kumain na ako sa labas. Pasensya na ha, abala na naman kami sa trabaho eh. Siya nga pala, may sasabihin ako ma. Nilipat ako ng destino kaya mapapalayo ako sa inyo. Ganoon ba? Parang biglaan naman yata. Yun na nga eh, kaya lang, ano naman ang magagawa ko? Lagi pa rin naman akong tatawag sa inyo ng anak natin at regular ako magpapadala ng pera. Kung may pagkakataon, uuwi ako kahit 1 beses sa 1 linggo. Ay, mag-iingat ka doon ha. Magpahinga ka na. Ihahanda ko na lang ang mga gamit mo. Kung nagugutom ka pa, pwede ka ulit kumain. Nagluto ako ng... Wag na ma, busog na ako at... Ay, good night. Inabot ng 3:00 si Adela bago natapos sa pag-iempake ng mga gamit ng kanyang asawa. 1 oras lang natulog at bumangon na siya para ipaghanda ng almusal ang asawa niya bago yun umalis. Iyak naman ang iyak si Jairo nang magpaalam ang kanyang ama na pilit namang pinapakalma ni Adela. Daddy! Daddy ko! Shh! Tana anak, huwag ka mag-alala. Lagi naman tayong tatawagan ng daddy mo. Mula nung araw na yon, nagsama na sa iisang bubong sina Sandro at Tiana. Walang kamalay-malay ang asawa ng lalaki sa sikretong pakikipagrelasyon niya sa ibang babae. Lahat ng layaw at gustuhin ni Tiana ay sinusunod at ibinibigay ni Sandro, dahilan para mabawasan ang perang iniaabot niya sa kanyang mag-ina na sina Adela at Jairo. Isang araw, napadalaw si Lolo Berto sa bahay ng anak nitong si Adela, lalo na't ilang beses na niyang nakikita sa bayan na may kasamang babae ang kanyang manugang. Adela! Adela, anak! Ay, sus, ang apo ko, ang pogi-pogi. Ika'y manang-mana talaga sa akin, ah. Miss kita, Lolo. Si Lola po. Nasaan po si Lola? Ay, Tay, buti naman at napadalaw kayo. ay, oo. At ako'y malapit na mabugbog ng nanay mo. Pinapapuntahan ka at kailangan ka naming kausapin. Kayo na magaling mong asawa. Ho? May kasalanan po ba kami sa inyo, Tay? Ano po yon? Ay, nasaan ba ang Sandro na yon? Naku, Tay, wrong timing naman po kayo. Nakadestino ho siya sa ibang lugar ngayon eh. 2 linggo na rin po. Hindi pa nga po siya nakakauwi mula nung... Sigurado ka ba dyan? Baka naman may iba nang inuuwian. May iba nang binabahay. Alam mo kasi, nababahala na ako. Alam ko medyo may kalabuan ng mga mata ko pero hindi ako pwede magkamali. Ilang beses ko na kasing nakikita ang asawa mo na may kaangkas na babae na ang suot ay hapit na hapit. Noong una ay pinalampas namin ng nanay mo dahil baka nga namamalik mata lamang ako. Pero yung huling beses ko siyang nakita ay sigurado ko na may relasyon sila. Ang kakapal ng mukha na maggudngura ng mga nguso sa harap ng maraming tao. Tay, sigurado ho ba kayo? Baka naman ho hindi si Sandro yon. Nagbago na ho ang asawa ko. At saka maayos naman po kami nitong nakaraan. Hindi naman kaya ganoon lamang siya para pagtakpan ng kalokohang ginagawa niya. Ayaw namin magkasira kayo, anak. Pero hindi naman kami makakapayag na lolokohin ka ng lalaking yon. Aba, kay pangit-pangit niya na nagagawa niya pang mambabae. Sa susunod na mahuli ko siya na may kasamang iba, itutumba ko siya sa mismong kinatatayuan niya. Tay, anong gagawin ko? Huwag kang umiyak. Lakasan mo ang loob mo. Alamin mo ang katotohanan. Huwag kang magbulag-bulagan dahil natatakot ka na mawala siya at dahil mahal na mahal mo siya. Huwag mong hayaang gaguhin ka ng lalaking yon. Huwag mong hayaan na nanay mo mismo ang kumilos para sa'yo. Tay, huwag.
Hayaan niyo muna akong harapin at ayusin to. Tay, paano niya nagawa sa akin to? Wala kang kasalanan, anak. Pinili niya magloko dahil wala siyang pagpapahalaga sa pamilya na meron siya. Huwag ka mag-alala. Ano man ang mangyari, nandito pa rin kami para sa'yo. Mahal na mahal namin kayo ni Jairo. Isa pa, kapag nalaman ng kuya mo ang kalokohan niya, nako, baka umuwi yun ang wala sa oras. Huwag niyo na lang po munang ipaalam sa kanya. Hindi ako makakapayag na sirain ng kahit sinong babae lang ang pamilya ko. Hindi, tay. Nung araw ding yon, pumunta si Adela sa police station kung saan dating nakadestino ang kanyang asawa para alamin ang katotohanan. Nakasalubong niya si Edgar, na kababata niya na isa ring ganap na pulis. O Adela, anong ginagawa mo dito? Akala ko may emergency sa inyo kaya hindi nakapasok si Sandro. Emergency? Paanong? Di ba hindi naman na siya nakadestino dito? Ha? Teka, nako, patay tayo dyan. Napasama pa ata ang... Edgar, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Dito pa rin ba siya? Sagot! Ay oo, wag ka naman magalit sa akin. Sabi ko naman sa'yo, di lang siya pumasok ngayon kasi may magpapacheck up daw. Akala ko naman ikaw o di kaya yung anak ninyo. Hayop na yon. Napakasinungaling talaga. Humanda siya sa akin. Salamat sa sinabi mo. Pwede mo ba akong tawagan kapag pumasok na siya bukas? Ito ang number ko. Salamat. Teka, Adela, sandali! Ay, ano ba nangyayari? Bakit parang wala siyang alam tungkol sa asawa niya? Nalintikan na mukhang nagloloko ata si Sandro ah. Aba, tarantado yun ah. Matapos kang sulutin sa akin ay lolokohin ka lang pala. Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Maigi pa, isundan ko mokong na yun. Wala sa sarili na pumara ng tricycle ang babae pabalik sa kanilang bahay. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapahagulhol. Hayop ka, Sandro. Napakasama mo. Kung saan mo man ibinabahay ang kabit mo, mahanap ko rin kayo. Humanda kayo sa akin. Nang makababa ay agad niya namang inabot ang pamasahe sa tricycle driver. Bayad ko. Hoy, ikaw, kung may asawa ka na, matuto kang makontento at huwag ka na maghanap ng iba. Wala po akong asawa. Sa mukha kong to, makakapanloko pa kaya ako? Yan tayo eh. Nadamay patuloy ako eh. Siguro nang bababae asawa nun. Isang kabit na naman ang sumakses sa paninira ng pamilya. Ay, makapamasada na nga lang, magkakapera pa. Nung sumunod na araw, bandang 5:00 ng hapon, dali-daling tinawagan ni Edgar si Adela. Hello, alam ko na kung saan nakatira ngayon si Sandro kasama yung kabit niya. Isesend ko sa iyo ang address. Mag-iingat ka ha. Salamat sa tulong mo, Edgar. Tatanuin ko tong isang malaking utang na loob. Matapos matanggap ang kumpletong address na kinaroroonan ni Sandro at ng kabit nito, agad niyang pinuntahan ang bahay na yon. Sakto namang nakabukas ang pinto ng inuupahan ng dalawa, kaya hindi na siya nagdalawang isip pang pumasok at sugurin ang noon ay naghahapunan na sina Sandro at Tiana. Adela? Ang kapal ng mukha mo! Sinungaling! Teka, ano bang ginagawa mo dito? Bakit bigla-bigla ka na lang pumapasok sa bahay na may bahay? Ikaw, bakit bigla ka na lamang nakikisawsaw sa buhay namin mag-asawa? Alam mo bang may asawa ng hayop na to? Alam mo ba na may sinisira kang pamilya habang nagbabahay-bahayan kayo rito? Ikaw pala ang boring wife nitong si Sandro? Ang babaeng walang social media? Walang kaklas-klas sa katawan, kaya naman huwag ka na magtaka kung pinalitan ka ng mas maganda at mas bata kaysa sa'yo. Grabe! Anong alam mo sa pagiging klase? Hindi ka na nahiya? Ikaw tong basura at nakakadiri dahil malandi ka? Kabet, papatayin kita! Aray, tumigil ka na! Tama na, tumigil na kayo.
Adela, pag-usapan natin to na maayos. Nakikiusap ako sa'yo. Pag-usapan? Para ano? Anong kasinungalingan na naman ang sasabihin mo, ha? Wala na tayong dapat pag-usapan. Dahil malinaw na sa akin na niloloko mo ko. Hindi ka na naawa sa anak mo. Paano mo nagawa sa amin to? Hindi pa ba obvious? Hindi niya na kayo mahal. Alam mo kung bakit? Tiana, please, wag. Bakit mo ako pinipigilan eh? Alam niya naman na ang totoo. Makinig ka. Buntis ako. Magkakaanak na kami. Isang normal na anak na kaya niyang ipagmalaki. Hindi katulad ng anak niyong... Wala kang karapatan na kutsain ang anak ko. Subukan mo lang. At sisiguruhin ko na tumigil na kayo sabi. Adela, tara na. Umuwi na tayo. Alis ka? Iiwan mo ako? Yan. Alam mo ba kung gugustuhin ko, may iiwan ka talagang mag-isa dito. Kaya lang hindi naman ako tanga at sa tingin ko, masyado na marumi ang asawa ko. Kaya sa'yo na lang, magsama kayo. Adela, sandali! Mula sa araw na ito, wala ka ng karapatang umapak sa bahay namin. Panindigan mo yung kabit mo. Sisiguraduhin ko na magsasama kayo hanggang kulungan at mawawalan ka ng trabaho. Adela, wag mo namang gawin sa akin to. Pakiusap. Aayusin ko lahat ng pagkakamali ko. Wag mo lamang... Sana naisip mo kung anong pwedeng mawala sa'yo bago mo ko niloko. Muli niya lang inirapan at ngumisi si Adela kay Tiana bago yon tuluyang umalis. Samantala, gulong-gulo naman ang isip ni Sandro habang nakaupo sa sofa. Anong gagawin natin? Paano kapag tinutuon niya yung sinabi niya, ha? Tumigil ka nga muna, Tiana. Kung hindi ka nakisabat kanina at tiniko mo yung bibig mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Bakit? Sinabi ko lang naman ang totoo, ha? Sinisisi mo ba ako, ha? Babe, please lang, tumahimik ka muna. Kailangan ko mag-isip ng paraan kung paano ko siya pipigilan. Magpahinga ka na. Baka kung mapano ka pa at yung batang nasa sinapupunan mo. Samantala, nakatulog na si Jairo matapos maghapunan. Pagod na rin kasi yon sa paglalaro buong maghapon. Nag-aalala naman si Lolo Berto para sa kanyang anak na si Adela. Maya-maya, napatayo siya sa kinauupuan nang marinig ang pagtigil ng isang tricycle sa tapat ng kanilang bahay. Wala sa sariling pumasok sa kanilang tarangkahan at hindi pa rin mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Pagkapasok sa loob ng bahay ay agad yung humagulhol at yumapos na lamang sa kanyang ama. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Ano, tama ba ako? Nambababae nga ang magaling mong asawa? Tay, ibinahin niya yung babae niya. Tay, buntis po ang kabit niya. Ay, sinasabi ko na nga ba? Hayaan mo't tiyak na babalik din sa kanya ang ginagawa niya. Alam mo ang pambababae, sa umpisa lang yan masaya. Kapag nanawa ay babalik at babalik pa rin yun sa asawa. Tay, mahal ko siya. Pero hindi ibig sabihin magpapakatanga ko para sa kanya. Sapat nang nalaman ko ang totoo. Hindi ko na siya hayaan pang lukohin ako ng paulit-ulit. Kung mahal niya kami ng anak niya, hindi niya sana kami pinagpalit sa babaeng yun. Habang buhay kong dadali ng sakit na dinulot niya sa akin, tay. Hindi ko siya mapapatawad. Oy siya, mabuti pa sumama muna kayo sa aking mag-ina. Hindi na po muna, tay. Gusto ko lang po muna magpahinga. Huwag po kayo mag-alala. Malalampasan ko rin po ito. Wala po akong hindi kayang gawin para kay Jairo. Ay, huwag ko lamang makikita ang Sandro na yon at lalong masisira ang pagmumukha niya. Ay, mahal na mahal ka namin, anak, ha? Ano man ang maging pasya mo, nandito lamang kami ng nanay mo, lalo na ang kuya mo. Basta tawagan mo lamang kami o umuwi ka sa bahay kung kinakailangan. Mag-iingat kayo dito, ha? Samantala, habang nakahiga, patuloy rin sa pag-iisip si Tiana tungkol sa mga sinabi ni Adela. Nang mga oras na yun ay nasa sofa lamang si Sandro na hindi pa rin malaman ang gagawin kung paano aayusin ang gusot na kanyang kinasangkutan.
Sinilip ni Tiana ang ginagawa ng lalaki at nang masigurong wala pa sa plano nun ang pumasok sa kanilang kwarto, ay nagmamadali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Albert. Yun ang totoong ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Hello, Albert. Makinig ka sa akin. Kailangan mo nang kumilos ngayon din dahil kung hindi, masisira ang plano natin. Kailangan mawala ang mag-ina ni Sandro sa lalong madaling panahon. Kung hindi, pakukulong kami ni Adela kasama ang asawa niya. At kapag nagkataon, wala na tayong mahihita sa kanya. At talagang naaalala mo ko kapag may kailangan ka, no? Kumusta na kayo ng anak natin dyan, ha? Akala ko, hindi na ako kasama sa lintik na planong iyan, eh. Ay, basta gawin mo nang dapat mong gawin para matapos ng problemang to. Hindi rin kita binibigyan ng karapatan na magreklamo dahil hindi lang kami ng anak mo ang makikinabang dito. Oo na, ano bang gusto mong gawin ko sa Adelang yon at sa anak niya, ha? Pati ba naman yon, ako pa rin ang mag-iisip? Ang tanga-tanga mo talaga kahit kailan. Sunugin mo yung bahay nila at siguruhin mo na hindi na sila makakalabas ng buhay. Naiintindihan mo ba? Hindi. Sabi mo nga, tanga ako, di ba? Siya. Anything for you, my dear. Kapag nagawa ko to, baka naman pwedeng magkita na tayo. Miss na kita eh. Abat, hindi naman pwedeng nalalaman ako ng Sandro na yan. Oo na, basta siguruhin mong hindi ka papalpak dyan sa pinapagawa ko sa'yo. Bye. Abat, wala man lang kiss? Ay, di bale. Tsaka ako na lamang siya sisingilin kapag nagkita na ulit kami. Samantala, malungkot namang ibinalita ni Lolo Berto sa kanyang asawa ang tungkol sa problemang pinagdaraanan ng kanilang anak na si Adela. Bakit hindi mo sila isinama pa uwi dito? Niyaya ko naman yung anak mo. Sabi niya ay ayos lamang siya. Siguro kailangan niya rin muna mapag-isa para makapag-isip-isip. Ewan ko ba, pero ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya. Hindi man lamang nagdalawang isip ang Sandro na yon na mambabae at talagang binuntis niya at binahay pa talaga. Samantalang kinukulang na nga siya ng panahon para sa kanya mag-ina. Eh, di bale, papayag ba naman ako na madehado ang anak natin? Ano na naman yung pinaplano mo? Abat, tuturuan natin ng leksyon ng mga yon na matikman nila ang karma ng kanilang kataksilan. Lalong-lalo na ang babaeng mapangas na yon. Pero, alam mo, hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung marunong makontento si Sandro. Siya nagbigay daan para makapasok ang ahas na babaeng yon sa kanilang buhay. Mabuti pa hayaan mo muna na si Adela ang gumawa ng paraan. Hayaan mo na lang na ipakulong niya ang mga yon at matanggal sa serbisyo sa pagkapulis. Ay, sana magawa ng anak natin yung pinaplano mo at huwag magpadala sa awa sa manluloko niyang asawa na mukhang kabisado na ang pagsisinungaling at ginawa ng libangan ang pambababae. Sa kabilang banda, habang hinahaplos ni Adela ang buhok ng kanyang anak, ay nanginginig ang kanyang kamay habang patuloy pa rin sa pagpatak ang kanyang mga luha. Alam niya na sa kanyang pakikipaghiwalay sa asawa niyang si Sandro ay maaapektuhan si Jairo. Patawarin mo ko, anak. Kailangan ko lang gawin kung ano ang tama. Mami, bakit ka po umiiyak? Sad ikaw? Namimiss mo si Daddy, Mami ko? Hindi lang okay si Mami ngayon. But soon everything will be okay, anak. Gusto ko po masaya ka palagi, Mami. Kaya mag-smile ka na po katulad ko, oh. Sige na, Mami ko. Please. Ay, ikaw talaga. Salamat, anak. Basta lagi mong tatandaan na mahal ka ni Mami. Ikaw ang lakas at buhay ko. Maaring nahihirapan ako sa sitwasyon natin ngayon pero sisiguruhin ko na magiging masaya ka.
Magiging masaya tayo kahit wala ang daddy mo. Po? Wala si Daddy? Bakit, Mami? Di ba po, nasa work lang si Daddy? Habang nag-uusap ng dalawa, bigla silang nakarinig ng kung anong nabasag na bagay sa kanilang kusina. Dahan-dahan na sumilip si Adela at nang makita ang isang lalaki na nakasuot ng isang itim na bonnet, ay kinutuban na siya ng masama. Nasisiguro niya na binasag noon ang salamin nilang bintana gamit ang hawak nitong katamtamang laki ng tubo para makapasok yon. Anak, may bagay na nakapasok sa house natin. Kailangan mo magtago, okay? Teka, dito ka lang. Huwag kang lalabas kahit ano pang ingay ang marinig mo, ha? No, Mami. Kailangan kitang help, Mami. I will protect you, Mami. No. Anak, you better stay here. Listen to me. Pumikit ka lang at takpan mo ang ears mo, okay? Si Mami nang bahala sa bad guy na yon. Tumango na lamang si Jairo kahit pa mababakas ang takot at pag-aalala sa kanyang muka. Lumabas si Adela, hawak ang isang may kalakihang florera at akmanang hahampasin ang nakatalikod at palingalingang lalaki. Nakailag yon, sabay hinampas ng hawak niyang tubo si Adela ng isang beses sa tagiliran. Loko ka ha? Muntik na ako maging alaala dun ah. Buti na lang at maliksi ako. Yari ka sa akin ngayon. Nasaan yung anak mong Abnoy ha? Wala siya dito. Iniwan ko sa lola at lola niya. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa amin? Ano pa nga ba? Kailangan mo pa bang itanong kung anong kailangan ko? Pera. Kailangan ko ng malaking halaga ng pera at mga alahas. Sige, ibibigay ko ang gusto mo. Basta wag mo lamang akong papatayin. Maawa ka, kailangan ako ng anak ko. Ay, ang daming kadramahan. Subukan mo nang tumayo para kunin ang mga hinihingi ko. Kung ayaw mong pugutan kita, isilid sa sako at itapon sa ilog. Bilis! Ayaw na ayaw ko pa naman sa lahat ay ang pinaghihintay ako ng matagal. Hindi man makatayo ng matuwid, pinilit na pumasok ni Adela sa kwarto at kinuha ang kanyang bag at lalagyan ng mga alahas na nasa kanyang tukador. Sinundan naman yun ng lalaki. Halos sumabog ang dibdib niya sa kaba na baka mag-ingay si Jairo o di kaya naman ay bigla na lang lumabas yun sa pinagtataguan. Nang maiabot ang hinihingi ng lalaki, bigla na lamang yung humalakhak ng malakas at sinakal si Adela. Masunurin ka naman pala ha? Kaya lang, hindi naman matutuwa yung boss ko kung uuwi ako na pera at alahas lang ang daladala ko. Ang gusto niya, may magandang balita. Magandang balita na mangyayari lamang kapag tinuluyan kita. Sayang nga no? Wala pala dito yung anak mo. Hindi bale. Gagawan ko na lang ng paraan para makasunod siya sa'yo. Ha? Wag! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Nakikiusap ako! Huwag mong sasaktan ang anak ko! Wala akong kasalanan sa'yo! Lalo lamang hinigpitan ni Albert ang pagkakasakal nito kay Adela, sabay binunot ang dalang kutsilyo. Pasensya na. Napag-utusan lang ako. Tulong! Walang makakarinig sa'yo at wala ka ng taka sa kamatayan dahil dito ka na matutupok sa loob ng bahay mo. Kinuha nun ang isang galon na naglalaman ng gasolina at ikinalat sa bahay. Nagmamadaling lumabas sa may pintuan sa kusina bago sinindihan ang hawak nitong posporo at inihagis yun. Ilang sandali lamang, tuluyan nang naglagablab ang apoy sa loob ng bahay. Umalis na rin kaagad si Albert at sinigurong wala ni isang makakakita sa kanya. Samantala, pilit naman nagsisigaw si Adela para tawagin ang kanyang anak. Nakaagad namang lumabas sa kwarto at pilit na hinila ang kanyang ina na malapit ng maabutan ng apoy. Anak, lumabas ka na ng bahay. Tumaan ka sa bintana sa kwarto natin. Kunin mo yung cellphone at tawagan mo ang lolo mo. Sige na.
No, Mami. Hindi ako aalis na hindi kita kasama. Anak, hindi na kaya ni Mami. Nanghihina na ako. Pakiusap, iligtas mo ang sarili mo. Mahal na mahal ka ni Mami. Mami! Mami ko! Makalipas ang 1 buwan, kalat na ang tungkol sa kalunos-lunos na trahedyang sinapit ng mag-ina. Kasunod noon ay ang pagkawala sa serbisyo sa pagkapulis ni Sandro. Galit na galit namang sumugod ang lalaki sa bahay ng mga magulang ni Adela. Anong karapatan nyo na ipagkait sa akin na maraming taon kong pinaghirapan sa trabaho at posisyon? Mga wala kayong konsensya. Lumabas kayo dyan. Harapin nyo at huwag kayo magtago dyan sa loob ng bahay nyo. Berto, mahal, mabuti pa ilabasin mo na ang hinayupak na yan. Abat mukhang hindi yata titigil sa kakakahol. Talaga namang kapag pinutulang ko yan ay hindi na siya aabuti ng umaga. Heto na. Sandali lamang at hinahasa ko pa itong itak. Mukhang gusto kong mamugot ng ulo Ay, dalawin mo na lamang ako sa kulungan, mahal ko. Abat, talaga bang magpapakulong ka dahil sa walang kwentang lalaki na yan? Ay, ayos lang yon. Basta ang mahalaga ay may paghiganti ko man lamang si Adela at tanggap po natin. Maya-maya lamang, buong tapang na nilabas ni Lolo Berto ang noon ay bahagyang nakainom na si Sandro. Anong sinisigaw-sigaw mo dyan, ha? Ang kapal ng mukha mo! Dapat nun ka pa nawalan ng trabaho at hindi ka rin dapat na pamarisan ng mga katrabaho mo dahil isa kang pabayang asawa. Manloloko! Pinabayaan mo mag-ina mo at nasisiguro ko na may kinalaman ka sa nangyari sa kanila. Umalis ka na, kung hindi ay talagang tutudasin kita. Huwag na huwag mo akong dadramahan dyan at walang epekto sa akin dyan. Nakakapagod magsisigaw Ano, ikaw pa ang biktima matapos ang lahat ng kagaguhang pinagagawa mo kay Adela? Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na wala akong kinalaman sa pagkamatay nila? Mahal ko si Adela at si Jairo. Mahal ko mag-ina ko. Sinungaling ka. Hindi ka na nahiya sa mga lumalabas dyan sa bibig mo. Anong alam mo sa pagmamahal, ha? Isa kang taksil na mas piniling ibahay ang kabit kaysa protektahan ang sariling anak at asawa. Umalis ka na. Naririnig mo ako? Aalis ka o pupugutan kita. Nang magsilabasan na ang mga kapitbahay nila Lolo Berto na nakikiusisa sa nangyayari, ay bigla namang nakaramdam ng hiya si Sandro. Kaya agad na niyang pinaarangkada ang kanyang sasakyan. Ay, marunong mahiya, pero wala namang konsyensya. Ubus na ang pasensya ko sa iyo. Panahon na para maningil sa kasalanan mong hayop ka. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa anak ko. Hindi nararapat na pagdaanan ni Adela ang ganong sitwasyon, lalong-lalo na ng mahal kong apo. Ikaw na may responsibilidad na protektahan siya. Ang siya pang nagpabaya at nagdulot ng kapahamakan sa buhay nila. Bago sumapit ang 6:00 ng gabi, dinala ni Lola Linda sa isang silid ang kanyang mga kailangan upang isagawa ang ritual ng pambabarang. Maraming beses niya na rin pinag-isipan at palalampasin na lang sana yon, ngunit sa pagkakataong yon ay buong-buo na ang kanyang loob. Mahal, sigurado ka ba talaga dyan? Oo naman. Dapat nga noong ko pa ginawa, hindi ba? Kita mo naman kung gaano kakapal ang mukha ng Sandro na yon. Tingnan natin kung anong gagawin niya sa oras na wala na siyang ibang mapuntahan. Gusto ko lamang mapagtanto niya kung anong klaseng asawa ang sinayang niya. Akala niya siguro ay mamahalin siya ng kabit niya kapag wala nang mahihita sa kanya. Sige mahal, igihan mo. At gusto kong pagbalik niya ay para na siyang mabait na tupa. Sigurado yan. Hawak ni Lola Linda ang 2 larawan. Ang isa ay kay Sandro at ang isa naman ay sa kabit nito na si Tiana. Katabi ang isang lalaki na natitiyak nilang may kinalaman din sa mga nangyari.
Ang larawan na yun ay galing pa sa matalik na kaibigan ng kanilang anak na si Edgar na nagsasagawa ng palihim na investigasyon para malaman nila ang katotohanan. Para sa lalaking ginawang normal ang pagtataksil sa asawa at anak. Ewan ko na lamang kung hindi ka pa magtanda. Isa sa mga araw na ito, iiwan ng lakas ang katawan mo at tuluyang ka nang mawawala sa katinuan. Sari-saring sakit na walang katumbas na kagalingan. Maghihirap ka hanggang sa huling sandali ng iyong buhay, Sandro. Pandidirihan ka ng babaeng pinagpalit mo sa asawa mo hanggang sa tuluyang ka na niyang iwanan. Mamamalimos ka, ultimo pag-aaruga at pagmamahal. Makalipas ang 3 araw, nagising si Sandro bandang 11:00 ng gabi. Kararating pa lamang noon ni Tiana. Saan ka ba nang galing? Alam mo ba kung anong oras na? Tsaka saan galing yung mga dala mong pagkain? Kumain ka na lang kung nagugutom ka. Hindi yung tatanungin mo pa ako at kung umasta ka para kang investigador. Hindi ba pwedeng nag-aalala lang ako sa inyo ng anak natin? Buntis ka tapos anong oras na nasa labas ka pa rin? Anong pinagsasasabi mo? Bakit? Kung hindi ako didiskarte, may pampakain ka ba sa akin? Mag-iisang buwan ka nang walang trabaho. Anong gusto mo? Magtitigan lang tayo dito sa loob ng bahay at mamatay na lang sa gutom? Hindi magtatagal magkakaroon na rin ako ng trabaho. Hindi ko naman kayo pababayaan eh. Kahit ano pang sabihin mo, wala ka nang magagawa pa. Hindi ka na makakabalik sa pagiging pulis, kaya tama lang naman siguro na hindi ko na lang ituloy itong batang dinadala ko. Anong gagawin mo? Ipapalaglag mo yung bata? Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ako makakapayag. Tiana, nahihirapan ako huminga. Tulungan mo ako. Ano namang kaartihan yan, ha? Pwede ba? Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Sandro, huwag kang mamamatay. Wala akong pampalibing sa'yo. Wala ka nang maiambag. Nagkakaganyan ka pa. Nanghihina ako. Tulungan mo ako. Puiset, bahala ka sa buhay mo. Pagod na akong dumiskarte sa araw na to, kaya matutulog na ako. Ayan, kumain ka, baka sakaling nalipasan ka lang ng gutom. Huh, kinis! Kinaumagahan, nagising si Tiana nang marinig si Sandro na nagsusuka. Nang tingnan niya yon ay sumusuka ng dugo at nagkaroon na rin ng mga pantal at sugat sa katawan. Napaatras ang babae sabay takip ng kanyang bibig. Ew! Ano ba yan? Ano ba dito ka pa talaga nagkalat? Ano ba nangyayari sa'yo? Kadiri! May uod at mga insektong bulok. Ayoko na dito. Ayoko na rito. Hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag mong ilalayo sa akin ang anak ko. Anak? Tanga! Ay, oo nga pala, hindi mo nga pala alam. Gusto kong malaman mo na hindi ikaw ang tatay ng batang dinadala ko. Ngayong wala ka ng silbi sa buhay ko, wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Hayop ka. Sinira mo lang ang buhay ko. Minahal kita. Pinili kita kaysa sa pamilya ko tapos... Pwede ba? Hindi ko kasalanan na isa kang ututo. Bye, Sandro. Kawawa ka naman, pero hayaan mo na. Sa lagay mo ngayon, hindi imposibleng sumunod ka na rin sa kanila. Kaya lang, mukhang hindi kayo magkikita-kita at baka sa impyerno ka bumagsak. See you there. Ay, siya nga pala. Gusto ko rin magpasalamat sa pera at alahas ng asawa mo. Yun kasing gagamitin namin ni Albert para buuin ang aming pamilya. May kinalaman ka sa pagsunog sa kanila? May kinalaman ka ba ron? Oops, nadulas yata ako. Pero sige na nga, sabihin na nating oo. May magagawa ka ba? Bye, Sandro. Rest in peace. Hayop ka. Hayop. Patawarin mo ko, ma. Patawarin niyo ko ng anak natin. Hindi ko sinasadya.
Patawarin niyo ako. Oh. Anak, babalik na si tatay. Mapatawarin mo ako. Ay, mukhang natuluyan na nga. Nabubulok na nga, nasiraan pa ng bait. Ay, asa na ba si Albert? Ang tagal naman. Kahit kailan talaga, palpak din to eh. Nagkikigil na ako, ha? Maya-maya, dumating na rin si Albert at isinama siya sa apartment na tinitirhan nito. Mabuti naman at tuluyan mo nang iniwan ng lalaking yun. Akala ko ipagpapalit mo na ako dun sa mokong na yun. Wala naman na tayong mahihita sa kanya. Alam mo ba, hindi ko alam kung ano nangyayari kay Sandro. Kung nakita mo lang siya, nakakadiri. At hindi niya na magawang makatayo sa kinauupuan niya. Baka naman binarang na yun ng kamag-anak ng asawa niya. Baka nga. Hay, wala akong pakialam. Walang pakialam ka dyan. Paano kung ikaw naman ang isunod nun? Kung wala kang magandang sasabihin, itiko mo na lang yung bibig mo. Hindi yung tatakutin mo pa ako. Siya nga pala. May balita ka ba sa anak ni Sandro? Ulyanin ka na ba? Hindi ba't pinatay mo na? Huh? Hindi Wala siya sa bahay nung gabing yun. Ilang beses ko nang gustong sabihin sa'yo, kaya lang alam ko na magagalit ka. Ay, nagtataka lang talaga ako dahil paano napabalitang patay na yung mag-ina? Maliban na lang kung nagtago lang sila at... Pwede ba lumayo-layo ka nga sa akin? Pinapainit mo lang ang ulo ko eh. Magkukwento ka lang kapalpakan pa. Ay, di bale, ang importante, hindi ka nahuli. Si Sandro, wala naman na magagawa yon. Siguradong hindi na siya abutin ng liwanag sa tindi ng sakit na dumapo sa kanya. Kinagabihan, hindi mapakali si Tiana habang nagluluto ng hapunan. Sobrang pangangati at hapdi ng balat ang kanyang nararamdaman. Ilang beses na rin yun nagpalit ng damit sa pag-aakalang baka sa tela lamang yun na suot niya. Iniwanan niya ang nakasalang at ang nakabukas na apoy ng kalan. Tumakbo sa sala at humarap yun sa salamin at napahiyaw na lamang na makita ang mga tumutubong kulugo sa kanyang muka. May sugat-sugat rin ang gilid ng kanyang bibig. Maya-maya naman ay napahawak siya sa dibdib na animoy nasusuka. Kinatok nun sa banyo si Albert at laking gulat niya nang makita na nakahando sa iyon na punong-puno ng dugo ang katawan. Mula sa bunganga nito na may kung ano-anong nakasalpak na matutulis na bagay. Ang mata naman noon ay nakadilat at lumuluha rin ng dugo. Ano nangyari sa'yo? Albert! Tumakbo yun papunta sa may kusina at laking gulat niya nang biglang umangat ang apoy at lumiyab ang buong kusina. Hindi siya makaalis sa kanyang kinauupuan habang naririnig ang kahindik-hindik na boses ng matandang mambabarang. Hindi mo matatakasan ang mga kasalanan mo, babae. Tumakbo ka man. Hindi mo na matatakasan ang katapusan mo. Tama na. Tama na. Makalipas ang isang linggo, pagala-gala naman si Sandro bitbit ang isang sako. Paika-ika, namamalimos at wala sa sarili. Madalas niyang hinahanap sina Adela at Jairo sa mga taong nakakasalubong niya. Madalas din iniiwasan at tinataboy yon dahil sa masangsang na amoy ng mga sugat niya. Kapag inaabot naman yon ng labis na panghihina ay humihiga na lamang sa kung saan. Madalas din yung tumambay sa may simbahan kung saan doon sila dati nagsisimba kasama sina Adela at ang anak niyang si Jairo. Isang beses, nakita yon ni Lolo Berto at agad na ikinuwento sa kanyang asawa na si Lola Linda. Nakakaawa naman siya. Mahal, bawiin mo na kaya yung sumpa. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Pero kung mapilit ka, pwede rin naman. Babawiin ko sa kanya at ililipat ko sa iyo.
Tutal, masyado ka namang pala desisyon. Sabi ko nga, hayaan mo na. Kung gusto mo, lubos-lubosin mo pa para naman makabawi tayo. Kulang pa nga yun sa sakit na dinulot niya kay Adela at sa kapabayaan niya. Ay, gusto mo na bang kumain, mahal? Maghahain na ba ako? Yan. Sige, maghain ka na lamang para naman hindi tayo nag-aaway. Samahan mo ng konting bilis, mahal, at nang may good night kiss ka sa akin mamaya. Eto na. Mabuti naman. Sana naman ay maayos na ang kalagayan ni Adela at ng apo ko. Sana sa muling pagbalik nila dito ay makalimot na sila sa malungkot na kanilang pinagdaanan. Hindi bali nang ako ang magdusa sa pagdating ng panahon kung sisingilin man ako ng pagkakataon dahil sa paggamit ko ng itim na kapangyarihan. Ang mahalaga ay nakagawa ko ng paraan para mawala ang mga taong magpapahamak sa kanila. Makalipas ang 1 taon, isang umaga habang nagkakape ang mag-asawang sina Lola Linda at Lolo Berto, nagulat sila nang matanawan ang noon ay paparating na sasakyan. Nagkatinginan sila at sabay na napatayo nang matanawan si Adela at si Jairo na bumaba roon pagkatapos pagbuksan ni Edgar. Abat, totoo nga ang chismis na nasagap ko. Mukhang sa wakas ay hindi na bulag ang anak natin. Parunong nang pumili ng gwapo at tamang tao. Aba, matagal ko nang hiniling yan. Ito naman kasi si Edgar ay masyadong mapagpaubaya. Kung ipinaglaban niya lamang si Adela noon, di sana ay matagal nang may masayang pamilya ang anak natin. Masayang-masaya na tumakbo si Jairo papunta sa kanyang lolo at lola at mahigpit na yumakap yun. Miss ko na po kayo, lolo, lola. Big boy na po ako. Magaling na po si mami at ang ganda-ganda po ng mami ko. Lolo, lola, si daddy. Bakit wala po siya dito? Sa work pa rin po siya? Nagkatinginan na lamang ang dalawang matanda at napabuntong hininga dahil sa tanong ng kanilang apo. Anak, mabuti pa ilagay mo na itong gamit mo sa kwarto at magpalit ka na ng damit. Okay, mami. Bis muna po ako, lolo. Play po tayo, ha? Ay nako, patay. Mukhang mapapalaban na naman ang tuhod ko nito. Kumikirot pa naman. Huwag ka na magreklamo. Matagal kayong walang banding ng apo mo. Kagabi lamang ay umiiyak-iyak ka at miss na miss mo na siya, hindi ba? Ay, ikaw anak, kumusta ka? Mukhang masayang-masaya ang puso mo ngayon, ha? Lalo ka na, Edgar. Nanay naman, wala ho kaming relasyon. Magkaibigan lang po talaga kami. Abat, ganyan na pala mag-effort ang kaibigan ngayon. Hindi pa rin po kasi pwede. Alam niyo namang buhay na buhay pa ang hayop kong asawa. Kung sa bagay, ang alam niya nga pala ay patay na kami ng anak niya. Ay, basta sa ngayon, wala na pong mas importante pa sa akin, kundi ang masigurong maayos ang kalagayan at masaya ang anak ko. Tama ka naman dyan, pero hindi habang buhay ay itatali mo na lamang ang sarili mo sa nakaraan. Kalimutan mo na ang hayop na lalaking yon. Siguradong kung nasaan man siya ngayon, kinakarma na siya. Hindi ba, mahal? Ay, oo. Tama ka dyan. Nako, kayo talaga? Baka mamaya kung anong ginawa niyo sa kanya. Nay? Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Maigi pa ito si Edgar. Iho, kumusta ka na? Huwag mong susukuan tong anak ko, ha? Sa tingin ko nagpapakipot lamang yan. Oo, ngayon pa po ba ako susuko? Mahirap na ho. Baka sa maling tao na naman siya mapadpad at sisihin ko pa ang sarili ko. Ay, isa ka pa dyan. Tumigil ka nga. Araw ng linggo, maagang pumunta ng simbahan si Adela kasama ang kanyang anak. Habang naglalakad sila pagkababa ng tricycle
ay palingon-lingon si Jairo. Mami, pupunta po ba si Daddy dito? Anak, may sasabihin sana si Mami. Ang totoo, hindi na siya... Hindi na siya babalik kasi may iba na siyang pamilya. Pinagpalit niya na po tayo. Totoo yung sabi ni Lolo at Lola sa akin? Ha? Ay, si Nanay at si Tatay talaga, oo. Anak, Jairo, huwag ka nang umiyak. Ganoon talaga. Hindi natin mapipilit si Daddy mo na bumalik sa atin, pero sigurado, miss ka na niya at gusto ka niyang makita. Habang naglalakad ang dalawa ay biglang may humarang sa kanila. Sa haba ng buhok at balbas ay hindi na halos makilala yon ni Adela. Pengen pera po. Pagkain lang. Uy, kamukha mo asawa ko ah. Pogi mo bata. Pogi rin anak ko. Sandro? Diyos ko po, anong nangyari sa'yo? Kilala mo siya, Mami? Nakakatakot siya at tambaho. Tara na, Mami. Takot ako sa kanya. Ayoko sa kanya. Dirty, dirty. Inabutan na lamang siya ni Adela ng pera. Pagkakuha noon ay bigla siyang tumakbo papalayo na animo ay bata. Anong nangyari? Bakit siya nabaliw? Malaki ang kasalanan mo sa akin pero hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pagkatapos ng misa ay agad nang lumabas ang mag-ina. Hinanap ni Adela si Sandro sa labas ng simbahan, ngunit hindi niya na yon makita. Nang makauwi sila sa bahay, agad niyang kinausap ang kanyang nanay Linda. Nay, nakita ko si Sandro kanina. Nay, may alam mo ba kayo sa nangyari sa kanya? Umiiyak ka? Iniiyakan mo ang hayop na lalaking yun? Nay, hindi naman sa ganon. Kaya lang, ano na lamang ang mararamdaman ng anak ko kapag nalaman niyang yung tatay niya ay baliw na at dahil yun sa... Marami pang mga nangyari na hindi mo alam mula nang umalis ka dito. Pabalik-balik, naghahamon at siya pang may ganang magalit. Maraming beses din akong nagpasensya pero sobra na anak. Hindi mo ba naaalala na muntik ka nang mamatay dahil sa kanya? Siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Napatunayan man natin na yung kabit niya ang may pakana ng lahat. Hindi mangyayari yon kung hindi siya nagtaksil sa iyo. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa inyo. Sinadya nila ang lahat, hindi lamang aksidente ang mga nangyari. Yung oras na nagsinungaling na siya para lamang sa babae na yon ay isa ng malaking kasalanan. Napayakap na lamang si Adela sa kanyang ina habang inaalala ang lahat ng mga nangyari. Kinaumagahan, isang balita naman ang inihatid ni Lolo Berto mula sa sentro. Wala na si Sandro. Patay na siya. Nasagasaan daw kagabi. Mas mabuti na rin yon, kesa habang buhay siya maghihirap dahil sa sumpa ko sa kanya. Paano natin sasabihin kay Adela ang tungkol sa kanya? Ano ba ang gusto mo? Ang anak pa natin na magpalibing sa kanya? Aba, may mga kamag-anak naman siya. Siguro naman kahit sa huling pagkakataon ay pagmamalasakitan nila ang lalaking yon. Teka, nasaan ba si Adela? Umalis sila. Sinundo ni Edgar at may importante raw na lakad. Anak ng neneng, hindi kaya asikasuhin nilang... Ang ano? Tapusin mo yung sinasabi mo. Ay, wala yun, mahal. Ang totoo ay... Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Ano na nga ba yun? Magluluto na nga lamang muna ako. Sasabihin ko na lamang kapag naalala ko na, ha? Ay, abat talagang manang-mana nga sa'yo si Adela. Ay,
pagbigyan ko na nga lamang. Sana naman ay ito na ang huling beses na magpapakatanga siya. Magkita na lamang tayo sa impyerno, Sandro. Kung darating ang araw na makakasalubong kita, lumiko ka na. At kahit sa pangalawang buhay ay tatabaan ka talaga sa akin. Samantala, Hindi. Hindi si Daddy ko yan. Ayoko, Mami. Hindi yan si Daddy ko. Buhay pa siya. Anak, sorry. Sorry, pero wala na talaga ang daddy mo. Pinabayaan natin siya, Mami. Kaya siya nagkasakit. Hindi natin siya inalagaan. tumakbo ang bata sa kanyang Tito Edgar at doon yumapos habang humahagulhol. Balang araw, sana maunawaan mo na hindi ko ginustong umabot sa ganito. Hindi ko lang alam sa ngayon kung paano mo maiintindihan ang lahat, anak. Kung alam mo lang na siya ang sumira sa pamilya natin. Ngunit kahit sa huling pagkakataon, ayaw kong magmukha siyang masama para sa iyo, Jairo. Alam ko na mahal mo siya. Pagkatapos ng cremation, kinuha ng panganay na kapatid ang abo nito at si Shola na rin ang humingi ng tawad sa mga pagkakamali ng kanyang kuya. Samantala, hindi naman umiimik si Jairo nang nasa sasakyan yon hanggang sa makauwi sa kanilang bahay. Ramdam ni Adela na nagtatampo pa rin sa kanya ang kanyang anak. Gumawa naman ng paraan si Edgar para malibang at makausap ng masinsinan si Jairo at maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Huwag ka mag-alala. Bigyan mo lang siya ng sapat na panahon. Salamat, Edgar. Salamat at palagi kang nandyan para sa amin ng anak ko. Siyempre naman, kahit anong mangyari, palagi ako nandito para sa'yo at para kay Jairo. Kahit ano gagawin ko basta masiguro ko lamang na maayos kayong dalawa. Huwag ka na ma-stress, baka mamaya mabawasan pa yung ganda mo. Naiintindihan ko na gusto mo akong i-comfort pero hindi mo na ako kailangan pang bulahin. Bakit? Kailan ba kita binola? Lahat ng sinasabi ko sa iyo, totoo. Ikaw lang naman tong laging umiiwas at hindi ako siniseryoso eh. Ultimo nung umamin ako sa iyong mahal kita, hindi ka naniwala. Pero yung I love you mula sa di ka panipaniwalang mukha ay... Sige, ituloy mo yan. Mumultuhin ka nun. Sumalangit nawa si Sandro. Sana naman, kasabay ng pagkawala niya ay maubos na rin lahat na natitirang pagmamahal mo para sa kanya. Sana naman, maglaan ka ng malaki-laking espasyo para sa akin. Payag naman akong maging karibal si Jairo. Ay, huwag kang magmadali. Kung tayo. Malay mo next year o hindi kaya next life. Next life? Wag naman. Sobra naman yun. Pero hindi bali maghintay ako na matagal basta wag ka lang maliligaw ulit. Oo na. Oo na! Nay? Tay? Kanina pa po ba kayo dyan? Bakit naman kayo nakikinig sa usapan namin? Ay, kayo talaga. Makalipas ang 2 taon. Anak, may sasabihin sana sa iyo si Mami. Okay lang ba sa'yo na ako at si Tito Edgar mo ay... Ikakasal na kayo, Mami? Ha? Sino nagsabi sa iyo niyan? Si Tito Edgar po. Nagpaalam siya sa akin and I said yes. Gusto ko kasi siya maging daddy kasi love niya ako at love ka niya, Mami. Di ba, Mami, love mo rin siya? Oh, talaga naman oo. Alam mo bang matagal kong pinaghandaan ang araw na to tapos yun pala alam mo na? Alam mo minsan, nakakapagtampo ng closeness nyo ng Edgar na yon. No, Mami. Hindi na Tito ang tawag ko sa kanya. He said I can call him Papa. Papa Edgar. Okay na po. I love you, anak. I love you too, Mami ko. I want you to be happy po. Ayaw ko na kayo mag-cry-cry. Kasi, naglulungkot din ako eh. Sorry, Mami. Sorry kasi iba ako sa kanila.
at nahirapan ka always kahit di mo sinasabi po. No, anak ko. Wala kang dapat ipag-sorry. Mahal na mahal kita at ikaw ang life ni Mami. Hindi ako mapapagod na alagaan ka at samahan ka hanggang dulo, anak. Basta hanggang kaya ni Mami. Payakap nga sa baby boy ko. Nang maikasal ang dalawa ay nagsama na sila sa iisang bubong bilang mag-asawa. Naranasan ni Adela ang masayang pamilya, naging mabuting asawa sa kanya si Edgar at nagpakaama yun sa kanyang pinakamamahal na anak na si Jairo. Biniyayaan rin sila ng isang anak na babae na labis namang ikinatuwa ni Jairo, pati na rin ang dalawang matanda na matagal na ring inaasam na magkaroon ng apong babae. Isang araw, Mahal, tingnan mo mukha nitong apo natin. Alam mo, ganyan-ganyan ang mukha ko nung maliit pa ako eh. Parang hindi naman, mahal. Kasi kapag tinitingnan ko ang mata't ilong niya, para lamang akong nananalamin. Tingnan mo, matangos yan. Yang sa'yo ay medyo nakadapa at... Kahit nakadapa ang ilong ko, ang importante ay nakakaamoy ako. Kahit hindi matangos, malakas ang pangamoy niyan. Ayan, kahit di ka magsalita, naaamoy ko pa rin yung bunganga mo. 1 linggo na naman kasing hindi na babasa yung sipilyo mo. Paano nawawala nga? Wala dun sa pinaglagyan ko. Alin ba doon? Anong kulay? Yung kulay pula dun sa may banyo. Ipinatong ko sa... Ay, yun pala yun. Yung ba yung ginagamit mo, hindi yung bago kong binili sa'yo. Abayo, paborito ko yun eh. Ay, lintik ka. Pinangkukuskus ko yun sa kuko at inidoro. Kaya pala parang iba yung amoy. Ano ba naman Ay, nananadya ka naman yata eh. Ay, hindi totoo yan. Kung alam mo lamang kung gaano kita kamahal, siya, ngayong alam mo na huwag mo na lamang ulit gamitin. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa ay nagmamasid lamang ang mag-asawang sina Adela at Edgar. Nakakatuwa si nanay at tatay, no? Kahit may mga oras na hindi sila magkasundo ay mahal na mahal at araw-araw pa rin nilang pinipili ang isa't isa. Ay, maswerte sila sa isa't isa. Parang ako. Maswerte ako sa iyo at maswerte ka rin naman sa akin. Ay, araw-araw na ipagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng lakas ng loob para hindi ka sukuan. Mahal kita, Adela. Kaya hindi ako natakot na sumugal ng paulit-ulit. Kahit mahirap, kahit minsan masakit dahil pakiramdam ko, kahit anong gawin ko, hindi mo naman talaga ako gusto. Buti na lang talaga, nagbago pa ang isip mo. Ano ka ba? Huwag mong pagdudahan ng sarili mo dahil lang hindi naging madali ang panliligaw mo sa akin. Sabihin na lang natin na hindi pa lang kasi dumarating yung tamang pagkakataon. At ngayong nandito na tayo, kailangan natin maging mas matibay. At syempre ayaw ko nang mawala at masayang pa kung anong meron tayo ngayon. Mahal kita, si Jairo at ang baby natin. Mahal ko lahat ng taong mahal mo. Susuportahan ko lahat ng bagay na gusto mo at magpapasaya sa iyo. 1 buwan pa lamang tong apo ko. Huwag niyo munang susundan, ha? Sa susunod na taon naman. Maya-maya, lumabas naman sa kwarto si Jairo, dala ang kanyang ipinintang larawan. Mami, natapos ko na i-drawing ikaw at si baby. Wow! Alam mo, anak, napakaganda nito. May talent ka talaga sa pagpipinta. Napakahusay talaga ng panganay natin. Marami ka pa magagawa, anak. Matalino ka sa maraming bagay. Proud na proud kami sa'yo. Thank you po, mami ko. Salamat po, Papa Edgar. Kapag malaki na si baby, tuturuan ko siya. Tapos, happy family tayo always, ha? Yon! Happy family para sa lahat. Sana po, happy-happy lang tayo, walang negative, wag tayo masyado mag-isip ng problema at kung ano-ano pa.
At dahil dyan, sige, mag-shoutout ulit tayo. Simulan natin kay Lourdes Grace Garde. Hi kay Heidi de la Cruz from USA. Hello po kay Realin Rio Florido. Kay Joan Makiling from Corazon, Cacalja. Kay Jeneline Mix Vlog. Hi kay Alma Naong, kay Vicky Abut, kay Jai Marie Teblen, at sa Pastor family. Hello po kay Candida De Balucos, Kabudsan at Langkuyan family from Alma. Hi po kay Lorna Bondok, kay Mercy Aninyon, JBY Girls, kay Levi, kay Rochelle, kay Renalyn, kay Marites, at kay La Arne. Hi kay Irene Espino, kay Michelle Joan Alfanta, at John Denver Ruiz. Hello po kay John Reguera, kay Monica Nieves, kay Lady Dam, kay Sally Roldan, kay Jenmer Garcia. Hello kay Marijan Jonko, kay Bengski. Hello po kay Lorna Algordo at Manuel Baldonado, kay Gianni Kadapan, basta mage ako, at sa mga taga-garment. Hello po sa Galedo family from Rai of Laguna, kay MGS14, kay Virginia Belay, kay RJ Natividad. Shout out kay Rose Ann Rama, Shauma TV. Hello po kay Faye Yuson, kay Monica Nieves at sa Nieves family. Hi kay Gay Somojo, kay I Love Traveled, kay Josefina Fuelias, kay Sol Moreno. Hi po sa Cabal family from Estela da Silva. Hello kay Giza Nicole. Shout out kay Marjorie Ruelan, kay Catherine Alinsag from Saudi Arabia. Hi kay Amy Viray, kay Maura OFW from Kuwait. Hello kay Cherry Ann Laurito. Hi kay Myla Dumalag, kay Idol Ashtin Olviga. Hi kay Lynn Casulia. Shout out kay Alma Sembrano from SG, kay Keng Solomon of Ilocos Norte from Raquel Solomon. Hi kay Lea Ocubia, Levi Raro, kay Rochelle Loste, Marites Milet, Renelin Aspirin, at kay Learny Topacio. Hi kay Elaine Matias, kay Nessa from Japan. Hello sa Ledesma and Imperial family from Maria Grace Grefaldia. Hi kay Charlie, Julia, Grace, Aliana, Sol, Amy, at Lovely Ann Tenorio. Hi po kay Edna Apelo from Riyadh, SA. Hi kay Mami from Doha, Qatar, kay Len TV2, kay Rain Tiberio. Shout out kay Mia Aspa, sa Bernadette family from Corazon, Cacaldia. Bernadette Arcalas from Cook Island. Cook Island. Galing siguro magluto ng mga tao doon. Hi po kay Chona Baynosa from Malaysia. Hello kay Arleth Palanya, kay Ednalyn Tupas, kay Lensky Anito from Jacob Gamurot, at syempre kay Crezil Garcia. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.